Kabanata 171. Gininto ang insekto. Ang 2 oras na paglipad ay mabilis na lumipas, at si Jendong ay umalis sa eroplano, binati ng isang natatanging sariwang hangin. Ito ang kanyang unang pagkakataon sa Jingzhou. Matapos bumaba sa eroplano, nagplano siyang gumala ng kaunti bago dumiretso upang mahanap ang kanyang ikatlong tiyuhin. Sa sandaling iyon, si Yung Gangwo ay nag-trot sa likuran ni Jendong, humihingi ng tawad ng may ngiti, "Master Ye, ang iyong mga kasanayan sa medikal ay napakahusay. Hinahangaan kita. Kung mayroon kang oras, maaari ba kitang pakitunguhan sa isang pagkain?" Sa isip ni Yung Gangwo, walang alinlangan na si Jendong ay isang kabataan na henyo, kaya nais niyang makipagkaibigan sa kanya. Paumanhin, abala ako. Si Jendong ay walang magandang damdamin kay Yung Gangwo at natural na hindi sumasang-ayon sa kanyang kahilingan. "Master Ye, bulag ako dati at hindi ko nakilala ang iyong talento. Humihingi ako ng paumanhin sa iyo dito." Si Yung Gangwo ay nagpatuloy, sinusubukan na manalo siya. Dapat sabihin na si Yung Gangwo ay may isang napakamakapal na balat at maaaring mabago ang kanyang saloobin ng napakabilis. Siya ay may kakayahang mag-flatter at curry pabor, na ang dahilan kung bakit siya maaaring maging direktor ng kagawaran ng emerhensya. Laktawan ang paghingi ng tawad. Hindi siya pinansin ni Jendong at lumakad palabas ng paliparan ng walang tigil. Kasabay nito, ang isang pangkat ng mga kalalakihan na nakasuot ng itim na tangsuit ay pumasok sa paliparan na may isang menacing aura. Mayroong hindi bababa sa 50 sa kanila, at ang bawat isa ay nag-exod ng isang chilling breath. Lahat sila ay martial artist, at ang kanilang lakas ay hindi mahina. Itinaas ni Jendong ang kanyang kilay ng bahagya, hindi sigurado sa kung ano ang ginagawa ng mga taong ito sa paliparan. Sa Jingzhou ay isang first-tier city, na may halo ng lahat ng uri ng mga tao. Bukod sa 8 sinaunang pamilyang martial arts, maraming iba pang makapangyarihang pamilya. Si Shanfeng, ang kanyang pangatlong tiyuhin, ay sinabi sa kanya na maraming mga nakatagong pamilya na ang lakas ay lumampas kahit na sa 8 sinaunang pamilyang martial arts. Gayunpaman, si Jendong ay hindi kailanman binigyan ng pansin sa kanila dahil wala silang kinalaman sa kanya. Sumakay siya ng taxi sa gitnang parisukat ng Jingzhou at nagsimulang gumala ng walang layunin. Ito ay isang mahabang panahon mula nang siya ay naglalakad sa mga kalye, at ang pakiramdam ng paggawa nito muli ay medyo maganda. Samantala, sa isang lambak, ang gamot na walang kamatayan ay nagbabayad ng respeto sa isang matandang lalaki. Ang matandang lalaki ay may hitsura ng kabataan sa kabila ng kanyang puting buhok, at ang kanyang mga mata ay matalim at tumusok. Nagkaroon ng isang pahiwatig ng isang mabangis na aura tungkol sa kanya, na nagpapahiwatig na siya ay isang napakalakas na individual. "Master, nakilala ko ang isang kakaibang tao sa eroplano ngayon. Nagawa niyang matagumpay na inilabas ang mga bulate ng gumula sa katawan ng isang tao. Ang gamot na walang kamatayan ay nagkwento ng detalyado ang lahat ng kanyang nakita at narinig sa eroplano. Ang matandang ginang ay nasaktan ng gooworm sa loob ng maraming taon, at nasa bingit ng kamatayan. Gayunpaman, madaling inalis ng lalaki ang mga bulate ng gu sa kanyang katawan." "Totoo ba ito?" Ang mga mata ng matandang lalaki ay biglang nag-ilaw, kumikislap na may kakaibang ilaw. "Oo, Master. Lahat ng sinabi ko ay totoo." Ang medikal na immortal ay nagsalita ng may paggalang. "Nagtataka ako kung ano ang pamamaraan na ginamit ng taong ito upang alisin ang gooworm na may kaunting pagsisikap. Pag-iisip pabalik ngayon, kahit na ang medikal na immortal ay natagpuan na ito ay hindi kapanipaniwala. Sa kasong iyon, ang binata na ito ay dapat na master ng gamot." Ang matandang lalaki ay nasa sabik, at isang bihirang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. "Kung iyon ang kaso, ang iyong kapatid na babae ay maaaring mai-save." Matapos ang matandang lalaki, ang mukha ng medikal na immortal ay nagpakita rin ng isang pagpapahayag ng hindi paniniwala. "Master, sinasabi mo ba na ang taong ito ay maaaring gisingin ang aking kapatid?" "Oo, tama iyon. Alam mo ba kung anong uri ng gooworm na mukhang isang gintong pagong?" Ang matandang lalaki ay sadyang tinutokso siya. "Anong uri ng gooworm?" "Hindi ko alam." Ang medikal na walang kamatayan ay sumimangot ng bahagya at umiling-iling. "Walang pagpapakilala sa ganitong uri ng gooworm sa mga medikal na libro ng aming Valley ng Medicine. Siya ay bihasa sa mga medikal na aklat ng Medicine Valley mula pa noong siya ay bata pa, at hindi pa niya nakita ang ganitong uri ng gooworm na mukhang isang gintong pagong." Ang mukha ng matandang lalaki ay nagpakita ng isang bihirang ngiti, at sinabi niya ng direkta, "Golden Goo." Ito ang madalas kong pinagsasabi, Golden Goo. "Ano? Golden Goo? Ang hari sa mga gooworm." Ang medikal na immortal ay biglang nagulat.
Ang maliit na gintong gooworm na mukhang isang gintong pagong ay talagang hari sa mga gooworm, ang gintong goo. Upang maging matapat, ang medikal na immortal ay tunay na nabigla. Dahil siya ay isang alagad, sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon tungkol sa isang uri ng gooworm na tinatawag na golden go. Mayroong dalawang pangunahing uri ng gintong go, ang nakatagong go, na nagtago sa loob ng dantian ng isang tao at pinapakain sa kanilang dugo at kakayahan, at ang malawak na go, na napaka-agresibo at maaaring ubusin ang mga organo ng isang tao sa loob ng isang araw. Ang medikal na walang kamatayan ay naniniwala na ang matandang babaeng sinuri niya ay nahawahan ng nakatagong go, ngunit hindi niya ito maalis. Ang gintong go ay ang hari ng lahat ng mga bulate ng go, at ang binata na walang kahirap-hirap na tinanggal ito ay tunay na isang halimaw. Oo, ang nakatagong go ay may mataas na katalinuhan at napakatuso. Karaniwan itong napakahirap mahuli, ngunit hindi ko inaasahan na mahuli ito ng binata. Ang iyong kapatid na babae ay maaaring magkaroon ng isang pagkakataon upang mai-save. Salamat sa iyong gabay, Master. Hahanapin ko siya ngayon. Ang medikal na immortal ay tumayo at sinubukan na umalis, ngunit pinigilan siya ng matandang lalaki. Dapat mo siyang anyayahan, hindi lang siya hanapin. Ang matandang lalaki ay nagsalita ng seryoso, ang ating valley ng medicine ay karaniwang napakalayo at tinitingnan ang mga sinaunang pamilyang Marshall, ngunit ang binata na ito ay pambihira. Huwag masyadong mapagmataas at anyayahan siyang tame time. Naunawaan, Master. Pagkatapos tumugon, nagmadali siyang umalis. Ang kanyang kasalukuyang gawain ay upang mahanap si Jendong. Sa isa pang marangyang bilya, daan-daang mga makapangyarihang martial artist ang natipon sa isang bulwagan. Sa gitna ng bulwagan ay 1,000 taong gulang na kama ng sutla. Sa kama, isang matandang ginang ang natutulog. Kung si Jendong ay narito sa sandaling ito, makikilala niya ang matandang ginang bilang isa na matagumpay niyang inalis ang gintong go sa eroplano. Ito ay naging hindi siya isang ordinaryong tao, ngunit isang taong may malalim na background. Pagkalipas ng 2 oras, ang matandang ginang ay umunat ng tamad at dahan-daang binuksan ang kanyang mga mata. Hindi pa siya natulog ng napakatagal. Sa sandaling binuksan ng matandang babae ang kanyang mga mata, isang mabangis na aura ang sumabog sa kanyang katawan. Agad na inalog ang mga martial artist sa paligid niya. Ang aura na ito ay hindi isang bagay na nagmamay-ari ng ordinaryong martial artist. Hindi ko inaasahan, hindi ko talaga inaasahan, muling naipanganak na ulit ako. Sinuri ng matandang ginang ang kanyang katawan at natagpuan na siya ay nasa mahusay na kondisyon. Kabanata 172. Saintess. Ang Golden Go ay hindi lamang pinalayas, ngunit ang aking mga meridian ay pinalakas din. Hahaha. Ito ay tunay na isang pagpapala. Ang matandang ginang ay tumawa ng buong puso, nakatingin sa langit. Makalipas ang ilang sandali, huminahon ang matandang ginang. Ang pangalan ng aking tagapagligtas ay si Jendong Ye, at siya ay kasalukuyang nasa Jingzhou. Hanapin mo siya para sa akin, nais kong personal na pasalamatan siya. Bagaman ang matandang ginang ay walang malay sa eroplano, alam niya ang lahat ng nangyari. Ang matibay na kaibahan sa pagitan ng kawalang interes ng lahat at ang tulong ni Jendong ay gumawa sa kanya ng kanyang mahusay na benefactor. Kung hindi ito para sa kanya, siya ay magiging isang malamig na bangkay ngayon. Naunawaan, ang iyong kabanalan. Ang mga tao ay sumagot at nawala sa isang iglap. Samantala, si Jendong ay naglalakad sa paligid ng gitnang parisukat, na nagpaplano na tanungin ang mga dumadaan kung alam nila kung nasaan ang itim na merkado sa Jingzhou. Nais niyang subukan ang kanyang swerte at tingnan kung makakahanap siya ng 1 o 2 mahalagang bagay na ibigay bilang isang regalo para sa ika-80 kaarawan ng kanyang lolo. Ang itim na merkado sa Jingzhou ay napakasikat, at maraming mga aristokratikong pamilya at mga pamilyang martial arts ang pupunta doon upang makahanap ng mga kayamanan. Mayroong lahat ng mga uri ng bihirang at kakaibang kayamanan, mga lihim ng martial arts, at iba't ibang mga sinaunang libro. Huwag tumakbo. Tumigil ka na dyan. Sa sandaling iyon, ang isang maliit na batang lalaki na may hawak na isang bag ng mga bonds ay mabilis na tumakbo patungo sa isang maliit na eskinita, na may isang tao na humahabol sa kanya, na huminto ng labis. Ikaw ay maliit na brat. Dumating ka sa aking shop araw-araw upang magnakaw ng mga bonds. Ngayon, papatalo kita hanggang kamatayan. Ang maliit na batang lalaki ay may isang bata at malambot na mukha, na lumilitaw na nasa 6 o 7 taong gulang. Mabilis siya, ngunit siguradong hindi kasing bilis ng paghabol sa kanya ng lalaki. Sa katunayan, ang ganitong uri ng bagay ay nangyari araw-araw. Hindi nais ni Jendong na makisali, at hindi niya mahawakan ito. Tumalikod siya, ngunit sa sandaling iyon, napansin niya ang jade pendant na nakabitin mula sa leeg ng batang lalaki.
Ang pendant ay pinalamutian ng isang napakalaking dragon sa harap at isang phoenix totem sa likuran, na ginagawa itong isang mahalagang dragon at phoenix jade pendant. Ang mga mata ni Jendong ay naiilawan, at agad siyang nagkaroon ng ideya. Ito ay isang bihirang at mahalagang piraso ng alahas, sinabi na naglalaman ng purer na espiritual na enerhiya kaysa sa ordinaryong panloob na kapangyarihan. Kung ibigay niya ito sa kanyang lolo, ang matandang lalaki ay magiging napakasaya. Kaya, sinundan ni Jendong ang bata ng malapit. Tumakbo sila sa isang makitid na daanan, 1 metro lamang ang lapad, napapaligiran ng mga dilapidated na bahay na maraming minarkahan para sa demolisyon. Ito ay isang lugar na malapit ng mabuo, at walang maraming mga slum na tulad nito na naiwan sa bansa. Ang maliit na batang lalaki ay tumakbo ng desperado patungo sa dulo ng eskinita, habang ang lalaki na humahabol sa kanya ay determinado na mahuli siya. Gayunpaman, dahil sa kanyang masiglang pagtakbo, ang lalaki ay kailangang tumigil sa kalahati upang mahuli ang kanyang paghinga. Mabilis na umakyat si Jendong sa dingding at nakarating sa dulo ng eskinita, kung saan makikita niya ang ruta ng batang lalaki na malinaw mula sa kanyang nakataas na posisyon. Matapos ang isang serye ng mga twists at pagliko, nakarating siya sa isang napaka-dilapidated room. Ang silid ay walang bubong, at isang matandang lalaki ang nakahiga sa dayami na nakapikit ang kanyang mga mata. Ang kanyang kanang bukong-bukong ay malubhang nabigo, na nagpapahiwatig na siya ay nakaranas ng isang malubhang pinsala dati. Sa halip na agad na bumaba, maingat na naobserbahan ni Jendong ang sitwasyon sa loob. Lolo! Kainin ng mabilis ang mga bonds. Ang maliit na batang lalaki ay tumingin sa likod at nakita na ang binata ay hindi nahuli, na iniisip na nakatakas siya sa panganib. Binuksan niya ang mga bonds at ibinigay ang mga ito ng diretso sa masidhing matandang lalaki. Lolo, kumain ng mga buns habang mainit ang mga ito. Masarap ang pagpuno ng karne, katatapos ko lang. Ang filial maliit na batang lalaki ay kumuha ng isang bun at ibinigay ito ng diretso sa tabi ng matanda. Ang silid ay napuno ng aroma ng karne. Nilamon ng matanda ang kanyang laway. Hindi siya kumakain ng anumang bagay sa isang araw, at ang amoy ng karne at kwarta na pinagsama-sama ay talagang gumawa ng tubig sa bibig. Ang matandang lalaki ay malapit ng kunin ang bun nang makita niya ang kanyang apo na pinagpawisan ng labis at mukhang kinakabahan, at agad na napagtanto na may mali. Kaya inilagay niya ang bun. Apo, sabihin ng matapat kay Lolo, saan nagmula ang mga buns na ito? Lolo, binigay sila ng isang mabait na tao. Ang mga mata ng maliit na batang lalaki ay lumibot, malinaw na nagsisinungaling. Ang ekspresyon ng matanda ay naging mas seryoso, at bigla siyang nagsimulang umubo ng marahas. Nagnakaw ka ba ng mga buns na ito? Oo. Alam ng maliit na batang lalaki na nagalit si Lolo at agad na inamin ang kanyang pagkakamali sa kanyang lolo. Lolo, wala pa tayong kinakain para sa isang araw. Hindi kita hayaang magutom. Ang maliit na batang lalaki ay sumabog sa luha pagkatapos magsalita. Nakikita ito, ang matandang lalaki ay hindi nagising, ngunit galit na sinabi, Apo. Ilang beses ko na sinabi sa iyo, kahit nagutom tayo, hindi tayo maaaring magnakaw o magnanakaw. Matapos magsalita, biglang nagalit ang matandang lalaki, ang kanyang lalamunan ay nakaramdam ng matamis, at isang pool ng dugo na nawala. Galit na galit ang matandang lalaki kaya samukha siya ng dugo. Lolo, okay ka lang ba? Ang maliit na batang lalaki ay sumigaw ng luha na tulad nito ay libre, at mabilis na tinulungan ang kanyang lolo. Hindi niya alam kung ano ang gagawin sandali. Sa sandaling ito, ang steamed bun shop na katulong na tumigil lamang upang magpahinga ay sumugod ng may malaking momentum. Natagpuan niya ang mga mainit na bun sa silid at agad na nagalit. Mabuti. Sinabi ko kung paano ang batang ito ay magnakaw ng mga bun sa murang edad. Ito ay lumiliko na ikaw, ang matandang ito, ay nagturo sa kanya. Galit talaga ang katulong. Nagtrabaho din siya para sa may-ari ng steamed bun shop. Sa tuwing nawala ang mga buns, kailangan niyang magbayad para sa kanila. Ngayon, nahuli niya sila, at natural na hindi niya ito papayagan. Kaya't nagmamadali siya, kinuha ang mga buns at binagsak ito sa lupa, at sinipa sila ng ilang beses. Habang sinipa, sinumpa niya, ang matanda at ang bata ay hindi natututo. Hinayaan kong kumain ka. Kainin ito ngayon. Ang mga buns sa lupa ay nasira na sa mga piraso na halo-halong may buhangin at lupa, at sila ay ganap na hindi na masarap. Ang katulong ay nais na magbent ng higit pa, ngunit nakikita ang matandang lalaki at ang maliit na batang lalaki na nanatiling tahimik, sinulyapan niya sila ng matindi at sinabing, sinasabi ko sa iyo. Kung mahuli kita muli sa susunod na oras, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang kabuluhan. Sa mga salitang ito, ang binata ay nagngangalit at umalis.
Samantala, nagtago si Jendong sa bubong ng bahay. Hindi niya inaasahan na ang maliit na batang lalaki ay nagnanakaw hindi para sa kanyang sarili, ngunit para sa kanyang lolo. Habang ang pagnanakaw ay tiyak na hindi isang katanggap-tanggap na kasanayan, ipinakita din nito na ang maliit na batang lalaki ay napaka-filial. Matapos umalis ang binata, ang matandang lalaki ay tila may edad na malaki at galit na sinabi, "Lumuhod. Ilang beses ko na sinabi sa iyo, kahit na magutom tayo, hindi tayo maaaring magnakaw o magnanakaw. Bakit hindi ka nakikinig? Sa palagay mo ay magiging masaya ako kung magnakaw ka ng mga buns para kumain ako." Ang tinig ng matandang lalaki ay lumala at mahina dahil wala siyang kinakain at mahina ang pakiramdam. Kabanata 173. Tian Haulo. Wuwo. Lolo, pasensya na. Lahat ng ito ay aking kasalanan. Hinaplos ng maliit na batang lalaki ang kanyang mga mata sa kanang kamay, na umiiyak ng malungkot. Nagnanakaw siya ng mga bagay dahil natatakot siya na ang kanyang lolo ay magutom hanggang kamatayan. Nakikita ng kanyang apo na umiiyak ng labis na kalungkutan, isang pahiwatig ng kabaitan ang sumabog sa mga mata ni lolo. Bumantong hininga siya ng basta-basta at sinabi, "Aking apo, tandaan, dapat kang magkaroon ng integridad bilang isang tao. Hindi ka makakain ng pagkain na nakuha sa pamamagitan ng hindi tamang paraan, lalo na ang ninakaw na pagkain." Ang maliit na batang lalaki ay tumango ng malabo at pinunasan ang kanyang luha. Itinapon niya ang kanyang sarili sa kandanggan ni lolo, pakiramdam na nagkamali. Nang makita ang eksenang ito, si Jendong ay nagbuntong hininga ng basta-basta. Ang Dragon at Phoenix Jade Pendant na ang maliit na batang lalaki ay talagang isang bihirang kayamanan sa mundo, kaya't nagpasya si Jendong na tulungan ang lolo at apo na ito. Sa sandaling ito, biglang may kaguluhan sa labas. Nakakaramdam na ang isang bagay ay mali, agad na pumasok si Jendong upang tumulong. Makalipas ang isang minuto, isang pangkat ng mga kalalakihan na nakasuot ng brown na mahaba ang mga damit na nagmamadali, bawat isa ay may hawak na isang hubog na kutsilyo na may galit sa kanilang mga mata. Sinipa nila ang bukas na pinto at mabilis na napalibutan ang lolo at apo. Inilagay ng matandang lalaki ang kanyang apo sa likuran niya nang makita niya ang eksenang ito. "Ano ang gusto mo sa amin?" Ang mukha ng matanda ay nagpakita ng isang hitsura ng kakilakilabot. Ang kanyang mga kilay ay kumurot at naramdaman niya na hindi tama ang isang bagay. "Ano ang gusto namin? Hindi mo ba alam?" Ang taong nasa gitnang may edad na namamahala ay nagbubunyi ng walang tigil. "Hindi ko inaasahan ito." Ang dating malakas na si Tian Haulo, ay nahulog sa ganitong estado. Sa pagtingin sa kasalukuyang sitwasyon, ang bibig ng lalaki ay bahagyang curly, nakakaramdam ng kasiyahan. "Ngunit sigurado kang maaaring tumakbo. Hinahanap ka ng aking Panginoon sa loob ng 6 na buong taon." Sa sandaling ito, si Tian Haulo ay nahaharap sa isang kakilakilabot na kalaban, ngunit ang kanyang kanang paa ay malubhang nabigo at hindi siya makatayo. Pinrotektahan niya ang kanyang apo sa likuran niya at nagpabuntong hininga. Sa sandaling ito, tila may edad na siya. "Maaari mo akong patayin, ngunit mangyaring extra ang aking apo." Humingi ng tawad si Tian Haulo, pinigilan ang kanyang galit. Siya ay matanda at pinatay ay hindi mahalaga sa kanya, ngunit ang kanyang apo ay 7 taong gulang lamang at hindi niya nais na mamatay siya ng ganito. "Oh, sa palagay mo ba maliligtas ko siya?" Ang taong nasa gitnang may edad ay may isang malaswang hitsura at hindi parang isang mabuting tao. Kung hayaan niya ang apo ni Tian Haulo, magiging tulad ng paglabas ng isang tigre pabalik sa bundok. Hindi siya bobo. Sa susunod na taon sa araw na ito ay ang iyong anibersaryo ng kamatayan. Matapos ang gitnang lalaki na nagtapos sa pagsasalita, inagaw niya ang Dragon at Phoenix Jade Pendant mula sa leeg ng batang lalaki. "Hindi ko inaasahan na ang Jade Pendant na ito ay nasa iyong mga kamay. Ngayon ay kabilang ito sa akin." Pagkatapos niyang magsalita, tumaas ang kanyang aura at sinaktan niya ang ulo ng batang lalaki ng isang palad. Nais niyang masaksihan ni Tian Haulo na ang kanyang apo na pinatay. Ang lakas ng suntok ay napakalakas na kung ito ay tumama ng direkta, tiyak na sisubog ang utak ng batang lalaki. "Hindi." Sigaw ni Tian Haulo sa paghihirap, ngunit wala siyang magawa. Siya ngayon ay isang walang silbi na tao at maaari lamang manood habang ang kanyang apo ay pinatay ng kontrabida. Kinamumuhian niya ito. Galit na kinasusuklaman niya ito. Ngunit siya ay walang magawa sa harap ng lahat ng ito. Ipinikit ni Tian Haulo ang kanyang mga mata sa kawalan ng pag-asa. Ngunit sa sandaling ito, ang isang binata ay biglang tumalon mula sa bubong. Ang taong ito ay walang iba kundi si Zhenchen. "Kayo ay may mga hubog na kutsilyo, napakarami sa inyo na pinangungunahan ang mga matatanda at bata, wala ba kayong kahihiyan?
Si Jendong ay direktang sinuntok ang palad ng gitnang may edad na may isang nawawalang kamao ng dragon. Habang bumabangga ang mga kamao, isang malaking tunog ang dumating na may tunog ng buto. Ang taong napakamapagmataas ay natamba. Ano? Ang gitnang may edad na malinaw na hindi inaasahan na mayroong isang tao sa mundong ito na makagambala. Tumitingin ng mabuti, ito ay isang binata sa kanyang 20s. Gusto mo bang makialam sa negosyo ng ibang tao, bata? Ang gitnang may edad na lalaki ay mukhang seryoso, at lumapit siya sa isang napaka-nakakahiya na paraan, kinuyam ang kanyang mga kamao. Ang laban na ito ngayon ay direktang kumala sa kanyang mga buto ng kamay. Ang batang ito ay isang master. Ang taong may edad na sa edad ay nagbabantay. Nakita ng kanyang mga kasama sa likuran niya ang eksenang ito at kinuha ang kanilang mga hubog na kutsilyo, handa nang magmadali at makitungo sa batang ito. Ang gitnang may edad na lalaki ay pumili din ng isang hubog na kutsilyo at gestured patungo sa kanya ng 2 beses. Ikaw brat, pinapayuhan kitang huwag makialam sa mga gawain ng aming pamilya lo. Mamamatay ka ng malungkot. Sa oras na ito, tiningnan ni Tian Haulo ang taong biglang lumitaw. Ang taong ito ay napakabata, gwapo, at matangkad. Sa kanyang mukha ay isang tiwala ng ngiti. Si Tian Haulo ay hindi pa nakakita ng taong ito, at hindi niya alam kung sino siya o kung bakit siya tumulong. Nang hindi nagsabi ng isang salita, pinangalagaan niya ang kanyang apo sa kanyang katawan. Si Tian Haulo ay handa nang mamatay, ngunit ang kanyang apo ay bata pa at hindi mamatay. Sa ilang maliliit na kutsilyo, nais mong banta ako. Ngumiti si Jendong ng bahagya at walang pag-aatubili, ginamit ang kanyang mga hakbang sa anino. Sa ngayon, ang kanyang mga hakbang sa anino ay umabot sa isang mataas na antas, at ang kanyang figure ay agad na naging hindi maaninag. Tulad ng sa mga pelikula. Hindi ka pani-paniwalang katangi-tangi. Bago ang iba ay maaaring kumilos, nakaramdam sila ng isang blur sa harap ng kanilang mga mata, at sa susunod na segundo, ang batang iyon ay bumalik na sa kanyang orihinal na posisyon. Ngunit nagulat sila nang makita na ang bata ay may 12 ng mga hubog na kutsilyo sa kanyang mga kamay. Sa pagtingin sa kanilang sariling mga kamay, wala silang mga kutsilyo. Ito ay disarming isang kalaban na walang sandata. Hindi, ang batang ito ay hindi nag-disarming ng isang kalaban na walang sandata, nandoon lang siya upang bumili mula sa kanila. Nang makatagpo siya ng isang master, agad na nag-iingat ang gitnang may edad na tao. Ikaw brat, hindi mo lang ito maiiwasan, maaari mo ba? Nawala. Isang mabangis na hitsura ang sumabog sa mga mata ni Jendong. Wala siyang oras upang mag-aksaya sa kanila. Isa lamang siyang layunin, at iyon ang Dragon at Phoenix Jade Pendant na dala ng batang lalaki. Retreat. Nararamdaman ng hangarin na pagpatay na nagmula kay Jendong, ang gitnang may edad ay hindi maglakas loob na manatili pa. Iniwan niya ang kanyang kamay at umalis kasama ang kanyang mga kasama, napaka hindi sinasadya. Ang isang krisis ay nalutas salamat sa tingin ni Jendong. Matapos maiiwasan ang krisis, lumuhad si Tian Haulo at si Kautod kay Jendong kasama ang kanyang apo. Salamat, bayani, sa pag-save sa amin. Si Jendong ay kumala sa kanyang kamay ng basta-basta at tinulungan si Tian Haulo. Hindi na kailangang magalang, hindi ako namamagitin sa chivalry, ngunit para sa Jade Pendant ng kanya. Si Jendong ay may isang maaraw na ngiti sa kanyang mukha sa buong oras. Tinulungan niya si Tian Haulo at umupo sa tapat niya. Diretso siya at hindi naglaro ng anumang mga trick. Direkta niyang sinabi ang layunin ng kanyang intervention. Ang Dragon at Phoenix Jade Pendant ang dahilan kung bakit siya namamagitin. Hahaha. Ikaw ay isang diretso na binata. Dahil gusto mo ang Jade Pendant na ito, ibibigay ko ito sa iyo. Si Tian Haulo ay una nang nag-iingat, ngunit pagkatapos marinig ang mga salita ni Jendong, ang hitsura ng pag-aalinlangan sa kanyang mukha ay nawala ng walang bakas. Kabanata 174. Ang kahilingan ng immortal ng medikal. Walang sino man ang mapanganib sa kanilang buhay upang mailigtas ang iba. Kung sinabi niya na wala siyang ulterior motives, iyon ang magiging tunay na problema. Ngayon na lumipas ang panganib, nasa magandang kalagayan si Tian Haulo. Direkta niyang inalis ng maliit na batang lalaki ang Dragon at Phoenix Jade Pendant mula sa kanyang leeg at ibinigay ito kay Jendong. Sa mga mata ni Tian Haulo, ang binata na ito ay mabait. Kung gusto niya lamang ang Jade Pendant, maaari niyang maghintay para sa mga masasamang tao na patayin sila bago gumawa ng kanyang pagkilos. Sa kanyang lakas, walang magiging problema. Ngunit sinabi ng batang driver na hindi ginawa iyon ng binata. Ipinapakita nito na mayroon siyang mahusay na pagkatao, kabaitan, at isang pakiramdam ng hustisya. Well, maraming salamat. Hindi inaasahan ni Jendong ang mga bagay na maayos na aalis.
Naisip niya na kakailanganin ang ilang pagsisikap upang makuha ang jade pendant. Palaging may isang malabong ngiti sa kanyang mukha. Nagkaroon din ng isang pakiramdam ng hari na aura na nagmula sa kanya. Sa mga mata ni Tian Haulo, ang binata na ito ay hindi simple. Sa sandaling kinuha ni Jendong ang palawit ng jade, nakaramdam siya ng isang napakadalisay na enerhiya na agad na nagmamadali sa kanyang katawan at nagko-convert patungo sa kanyang dantian. Kasabay nito, hindi sinasadyang hinihigop niya ang enerhiya sa loob ng jade pendant. Ito. Si Jendong ay lihim na namangha. Hindi niya inaasahan na ang jade pendant ay may napakalakas na enerhiya. Ang dalisay na enerhiya na nakapaloob sa loob nito ay medyo nakakatakot. Sa isang iglap, natagpuan niya na ang kanyang panloob na lakas ay tila naging mas malakas. Ang jade pendant na ito ay talagang isang magandang bagay. Si Jendong ay nasisiyahan at mabilis na inalis ang jade pendant. Sa sandaling ito, nang makita ang kakilakilabot na kapaligiran sa kanilang paligid, nagpasya siyang magpahiram ng isang kamay upang matulungan sila. Ang lugar na ito ay hindi angkop para sa pananatiling mahaba. Hayaan akong tulungan kang makahanap ng isang lugar upang manirahan. Hindi ito ligtas dito dahil natuklasan na ng kaaway, sabi ni Jendong. Maaari lamang siyang tulungan sila sandali, hindi sa buong buhay. Sa makatuwid, nais niyang makahanap ng isang nakatagong lugar para maitago sila. Well, salamat, maliit na kapatid. Ikaw ang aming tagapagligtas. Magbabayad kami ng kabaitan na ito. Sinabi ni Tian Haulo, ang kanyang mga mata ay nagbubunyag ng isang pahiwatig ng hari na aura sa kabila ng kanyang pisikal na kapansanan. Hindi siya tumanggi, ngunit kaagad na sumang-ayon. Hindi nagtanong si Jendong tungkol sa kanilang mga pagkakakilanlan at kinuha ang lolo at apo sa isang kalapit na restoran para sa isang masayang pagkain. Pagkatapos, nagpunta siya sa isang ahensya ng real estate at pumili ng isang independenteng villa. Ang presyo ng independenteng villa na ito ay hindi mura, at matatagpuan ito sa sentro ng lungsod ng Jingzhou, na may isang mahusay na lokasyon. Ang nakaraang may-ari ay patuloy na nagbabayad ng utang, kaya maayos na nakumpleto ang transaksyon. Ang villa ay ganap na nilagyan, at mayroong 4 na tagapaglinis at mga security guard na hindi naiwan. Nagpasya si Jendong na magpatuloy sa paggamit ng mga ito. Matapos maisaayos ang lahat, tumingin si Jendong at alam na ang mga assassins ay hindi sumusunod sa kanila, kaya't nadama niya ang ginhawa. Maaari kang magpahinga at makabawi dito sa villa. Pretuhin ang lugar na ito bilang iyong tahanan, aniya bago umalis sa villa at magpapatuloy sa merkado ng Jingzhou Ghost. Orihinal na, nais niyang ibigay ang Dragon at Phoenix Jade Pendant sa kanyang lolo bilang isang regalo para sa kanyang ika-80 kaarawan. Ngayon binago niya ang kanyang isipan. Ang Dragon at Phoenix Jade Pendant ay dapat magkaroon ng ilang mga nakatagong lihim, kaya't nagpasya siyang makahanap ng isa pang kayamanan na ibigay sa kanyang lolo. Habang naglalakad siya sa kalsada, naisip niya ang kanyang sarili. Sa sandaling ito, isang matalim na tingin ay biglang sumabog. Hindi maganda. May nanonood sa kanya. At ito ay isang master. Parang nahaharap siya sa isang mahusay na kaaway, agad na tumigil si Jendong at lumingon upang tumingin sa isang sulok. Sapat na, isang magandang babae ang nagtatago doon, pinapanood siya. Ang babae ay kaaya-aya at matangkad, nakasuot ng puting belo. Ang kanyang itim na buhok ay tulad ng tinta, at ang kanyang mga mata ay kaakit-akit. Maganda ngunit hindi vulgar, napakarilag ngunit hindi tacky. Siya ay isang walang kapantay na kagandahan. Si Jendong ay bahagyang natigilan. Hindi niya inaasahan na ang isang lihim na nanunood sa kanya ay talagang isang walang kapantay na kagandahan. Ito ba? Ang makapal na kilay ni Jendong ay lumabo, at isang hitsura ng sorpresa ang sumabog sa kanyang mukha. Ang peerless beauty sa harap niya ay walang iba kundi ang medikal na walang kamatayan na nakilala niya sa eroplano bago. Ang damit ng medikal na immortal ay naiiba sa casual na pagsusuot niya sa araw na iyon. Nakasuot siya ng puti, tulad ng isang diyosa mula sa langit. Nang makita na siya ay natuklasan, ang medikal na walang kamatayan ay nadama ng isang maliit na napahiya at diretso na lumakad. Sinusundan mo ako. Mahinahon na sinabi ni Jendong. Ang medikal na walang kamatayan sa oras na ito ay hindi na malamig tulad ng dati, ngunit naging masigasig. Ito ay medyo hindi pangkaraniwan. Siya ay ganap na naiiba mula sa medikal na walang kamatayan sa eroplano. May isang bagay na tiyak. Ang medikal na immortal na ito ay dapat magkaroon ng ilang mga trick sa kanyang manggas. Jendong, napunta ako upang humingi ng tulong sa iyo. Inaasahan kong maaari kang sumang-ayon dito. Ang tinig ng medikal na engkanto ay napakakaaya-aya, tulad ng isang makalangit na tunog. Una, sabihin mo sa akin kung ano ito.
Si Jendong ay kasalukuyang abala sa paghahanda ng isang regalo para sa ika-80 kaarawan ng kanyang lolo at walang interes sa kahilingan ng medikal na engkanto. Gusto kong tulungan mo akong iligtas ang aking kapatid. Matapos magatubiling sandali, ginawa ng medikal na engkanto ang kanyang kahilingan. Kapatid mo. Si Jendong ay bahagyang naintindihan, ngunit sinenyasan para sa kanya upang magpatuloy. Ang medikal na engkanto ay tumingin sa paligid ng kapaligiran at itinuro sa isang kalapit na tindahan ng kape. Tayo na. Bibilhin kita ng kape. Si Jendong ay nag-urong ng bahagya. Bagaman siya ay nag-aatubili, hindi niya maaaring tanggihan ang kanyang mabuting pakikitungo at sinundan siya sa tindahan ng kape. Ang dalawa sa kanila ay pumili ng isang upuan sa tabi ng bintana at inutusan ng 2 tasa ng kape. Sa isang tagalabas na tulad ko, mukhang ang isang mag-asawa sa pag-ibig. Ang medikal na engkanto ay medyo diretso din at ipinaliwanag ang sitwasyon ng kanyang kapatid. Kapag ang kanyang kapatid na babae ay 15 taong gulang, nahawahan siya ng isang kakaibang uri ng parasito na naging dahilan upang siya ay mahulog sa isang koma. Ang koma na ito ay tumagal ng 12 taon. Ang medikal na lambak ay isang lugar kung saan nagtipon ang mga eksperto sa medikal, ngunit walang makakapagaling sa taong nabubuhay sa kalinga na ito. Ngayon, matapos ipaliwanag ang sitwasyon sa kanyang Panginoon, dumating ang medikal na engkanto upang humingi ng tulong kay Jendong. Anong uri ng parasito ang napakalakas nito? Matapos marinig ang paliwanag ng medikal na engkanto, unti-unting naintindihan ni Jendong ang sitwasyon. Gayunpaman, ang gamot na ito ay tunog ng misteryoso. Ang insekto na ito ay tinatawag na twin soul insect. Kapag pumapasok ito sa katawan ng isang tao, ang tao at ang insekto ay mabubuhay at mamamatay ng magkasama. Kapag ang insekto ay umalis sa katawan, mamamatay din ang tao. Sa makatuwid, ang mga dalubhasang medikal sa Medicine Valley ay walang paraan upang harapin ang insekto na ito. Kita ko. Tumanggaw si Jendong, at sa wakas ay naintindihan niya. Nang itaboy niya ang insekto na mukhang isang gintong pagong sa eroplano, nakita ng medikal na immortal ang buong eksena. Kaya pagkatapos magulat pabalik, dumating siya upang humingi ng tulong sa kanya. Matapos maunawaan ang buong kwento, ang bantay ni Jendong ay ibinaba din. Hindi bababa sa medikal na immortal na ito ay walang masamang hangarin sa kanila. Noong una siyang dumating sa Jingzhou, kailangan ni Jendong na maging maingat. Ang kanyang pangatlong tiyuhin na si Shanfeng, ay nagsabi sa kanya na maraming beses na Jingzhou ay naiiba sa non-province city, kung saan maraming mga malilim na karakter. Kabanata 175. Sa pintuan. Kaya inaasahan kong ang batang Master Ye ay maaaring magpahiram ng isang kamay at samahan ako sa Medicine Valley, ang gamot na walang kamatayang lambak ay nagpalawak ng isang paanyaya sa kanya. Paumanhin, mayroon akong mahahalagang bagay na daluhan sa ngayon. Bukod, dahil kilala ka bilang The Medicine Valley, wala ka bang mga eksperto? Naalala ni Jendong na nang narinig kay Jingxi ng pamilyang Shi ang mga salitang, Medicine Valley Medicine Immortal, agad siyang natakot. Ipinahiwatig nito na ang lambak ng medicine ay isang lugar na gumawa ng 8 sinaunang pamilyang martial ng Jingzhou na nanginginig sa takot. Ayon sa normal na logika, dapat mayroong mga eksperto doon. Matapos marinig ito, ang gamot na walang kamatayang lambak ay umiling-iling sa kanyang ulo ng isang mapait na ngiti. Ang Medicine Valley ay talagang napakalakas, ngunit may ilang mga mahirap at komplikadong mga sakit na hindi maaaring tretuhin, kung hindi man, hindi ko hihilingin ang iyong tulong. Mangyaring, isave ang aking kapatid na babae. Ang gamot na walang kamatayang lambak ay hindi na isinasaalang-alang ang kanyang pagkakakilanlan, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa pakiusap. Siya ay nagsalita ng kaaya-aya, na para bang siya ay mapapahamak sa unang pagtanggi. Well. Jendong scratched ang kanyang ulo, pakiramdam ng isang maliit na napahiya na tumanggi. Gayunpaman, hindi pa siya nagpasya sa isang regalo sa kaarawan para sa ika-80 kaarawan ng kanyang lolo, at hindi niya planong pumunta sa anumang gamot sa bali upang mailigtas ang mga tao. Bukod, siya ay isang kalahating inihur ng doktor mismo, na humihingi ng tulong mula sa iba upang gamutin ang mga sakit ay talaga ang kanyang estilo. Ang mga tao sa bali ng medicine ay lahat ng mga eksperto sa gamot, at natatakot siyang mawala ang mukha kapag nagpunta siya doon. Medicine Immortal Valley, maaari kong isaalang-alang ang iyong kahilingan, ngunit hindi ako makakapunta ngayon. Mayroon pa akong mahahalagang bagay na dadaluhan. Hindi tumanggi si Jendong, ngunit binalak na itulak ang bagay na ito. Matapos ang ika-80 kaarawan ng aking lolo, maaari nating pag-usapan ang iba pang mga bagay. Mayroon bang anumang mahalaga? Kami sa Medicine Valley ay makakatulong sa iyo.
Ang gamot na engkanto ay sabik na mailigtas ang kanyang kapatid na babae at nais niyang tretuhin ang kanyang kapatid na babae ngayon. Gusto kong maghanda ng regalo sa kaarawan para sa aking lolo. Sinabi ni Jendong, direktang binayaran ang bayarin, at iniwan ang coffee shop. Ang gamot na engkanto ay sumimangot at hinabol sa kanya, napaka nakakagulat. Ginoong Ye, hindi ka ba isang ulila? Paano ka magkakaroon ng isang lolo? Sinusubukan mo lang akong eyebrush. Siya ay nababahala at medyo walang ingat. Nang marinig ito, huminto si Jendong. Sino ang nagsabi sa iyo na ako ay isang ulila? I was before, ngunit hindi na. Pagkatapos ng pagsasalita, pinasok niya ang karamihan at mabilis na nawala. Tiningnan ni Medicine Fairy ang lugar kung saan siya nawala sa loob ng mahabang panahon, at pagkatapos ay pag-ungol sa kanyang sarili, hindi ba ang taong ito ay isang ulila? Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial ng isang string ng mga numero. Hello. Ipinapaalam ko sa guro na mali ang ating impormasyon. Si Jendong ay hindi isang ulila. Mayroon siyang isang lolo, at naghahanda na siya ngayon ng isang regalo sa kaarawan para sa ika-80 kaarawan ng kanyang lolo. Nakikita ko. Patuloy na mag-imbestiga. Ang tinig sa kabilang dulo ng telepono ay seryoso at mabilis na naghang. Ang gamot na engkanto ay tumingin sa nakagaganyak na tanawin ng kalye at sinabi sa kanyang sarili, Sister, maniwala ka sa akin, tiyak na ililigtas kita, kahit anong gastos. Sa panig ni Jendong, gumala-gala siya sa paligid ng Jingzhou Black Market para sa ilang mga laps at wala siyang nakitang kapaki-pakinabang. Umiling-iling siya ng basta-basta, pakiramdam na medyo nabigo. Plano niyang bumili ng isang bagay na maganda para sa kanyang lolo dito, ngunit tila siya ay masyadong walang muwang. Dumating ka sa maling oras, binata. Sa kalahati ng isang buwan, magkakaroon ng isang napaka-espesyal na auction sa itim na merkado ng Jingzhou, isang passerby na tila madalas na ipinakilala ang lugar. Ang auction na ito sa itim na merkado ng Jingzhou ay hindi nangangailangan ng anumang deposito. Sino mang nagbid ng pinakamataas na nakakakuha ng item, at ito ay isang cash-on-delivery deal. Sinasabi na maraming magagandang bagay para sa mga martial arts practitioner sa auction na ito. Kaya't maaga kang dumating. Naiwan ng passerby matapos ang kanyang pagpapakilala. Masyadong maaga. Kinakalkula ni Jendong ang oras at napagtanto na may 4 na araw lamang ang natitira hanggang sa ika-80 kaarawan ng kanyang lolo. Wala lang siyang sapat na oras. Ito ay medyo mahirap. Ang pamilya mo ay isa sa 8 sinaunang pamilyang martial arts sa Jingzhou. Maraming mga tao mula sa mga pamilyang ito ang darating upang mabigyan ng respeto sa araw na iyon, at kung hindi siya binigyan ng disenteng regalo, tatawanan siya. Pagkatapos ng lahat, siya ang panganay na apo. Matapos gumala-gala sa paligid ng itim na merkado para sa ilang mga pag-ikot, si Jendong ay nagbalik ng walang dala, pakiramdam na medyo nabigo. Nang bumalik siya sa bilya sa gabi, ang mga ilaw ay marangya at tila masigla. Ang tunog ng pakikipaglaban at paglalaro sa pagitan ni Xiao Baolo, ang apo ni Lu Tianhao, at may ibang naririnig ng malinaw. Sa loob ng bilya, ang isang walang kapantay na kagandahan ay nakatingin sa kanya ng mahal sa sofa. Ito ay ang gamot na walang kamatayan. Ang maliit na batang babae na ito ay dumating muli. Si Jendong ay medyo hindi nagsalita. Ang maliit na batang babae na ito ay talagang may ilang mga clingy tendencies, hindi lang siya mawawala. Sinundan niya talaga siya sa bahay. May pakiramdam siyang pinapanood. Bakit ka nandito? Ang tono ni Jendong ay hindi masyadong palakaibigan sa hindi pinag-aralan na panauhin sa kanyang vilya. Ang gamot na walang kamatayan ay nakaupo sa sofa, nakangiti ng bahagya. Siyempre, inanyayahan kita. Tingnan mo, nababato si Xiao Baolo at kailangan ko ng isang tao na panatilihin siyang samahan. May isang pahiwatig ng kalungkutan sa kanyang ngiti. Big brother, bumalik ka na. Nakita ni Xiao Baolo si Jendong na bumalik at agad na sumugod. Sa mga mata ni Xiao Baolo, si Big Brother ang kanyang tagapagligtas. Kung hindi ito para sa Big Brother, hindi siya mabubuhay ng isang magandang buhay. Lahat ay ibinigay sa kanya ng malaking kapatid. Humiga si Tianhao Lu sa isa pang sofa, napapaligiran ng isang tumpok ng masarap na pagkain. Ang lahat ng ito ay binili ni gamot na walang kamatayan. Ang gamot na ito ng Immortal ay talagang mahusay sa pagpanalo ng mga puso ng mga tao. Umiling-iling si Jendong at tiningnan ang gamot na walang kamatayan, nakangiti. Naglagay ka talaga ng maraming pagsisikap na anyayahan ako sa pagtatago. Natanggap niya ang Dragon at Phoenix Jade Pendant mula kay Tianhao Lu bilang isang gantimpala at natagpuan ang isang bilya na itago. Ito ay isang normal na bagay na dapat gawin. Hindi niya inaasahan na ang gamot na walang kamatayan ay magma-flatter ng pamilyang Lu ng labis. Well, syempre.
Kung hindi ka lalabas sa pagtatago, guguluhin kita araw-araw. Ang gamot na walang kamatayan ay nagbiro. Ang kanyang ekspresyon ng pagbibiro ay talagang kanais-nais. Okay, maaari kang manatili dito. Ang hapunan ay hindi pa naayos, iiwan ko ito sa iyo. Matapos sabihin ito, umakyat si Jendong upang magpahinga ng hindi lumingon. Sa Villa Hall, ang gamot na walang kamatayan ay nagsuot ng isang nakakaisip ng ngiti habang pinapanood siya na umalis. Hindi siya sinipa, na nangangahulugang mayroon pa rin siyang pagkakataon. Ang gamot na walang kamatayan ay nakaupo ng direkta sa sofa. Hanggat makakatulong si Jendong, tiyak na magising ang kanyang kapatid. Medicine Immortal, kailangan pa ba ng iyong lambak ng gamot upang humingi ng payo sa medisina mula sa iba? Bago nasugatan, si Tian Haulo ay isang pambihirang tao din. Umupo siya sa isa pang sofa, nakakaramdam ng labis na pagtataka. Ang Medicine Valley ay isang lugar ng pagtitipon para sa mga dalubhasang medikal sa Jingzhou at maging ang buong sinaunang Yuan Empire, na may napakalakas na lakas. Ang mga sinaunang pamilyang martial arts ay natatakot sa Medicine Valley, at maraming puwersa ang susubukan na mapalugod sila. Kabanata 176. Pinuno ng pamilyang Lo. Sa mga mata ni Tian Haulo, ang Medicine Valley ay isang hindi kapanipaniwala na pag-iral. Hindi siya makapaniwala na kahit na ang malakas na valley ng medicine ay kailangang humingi ng payo sa medisina mula sa iba sa isang araw. Nang marinig ito, si Medicine Fairy ay sumulyap sa kanyang malubhang baluktot na paa at casual na sinabi, ang gamot ay walang mga limitasyon. Kahit na ang valley ng medicine ay napakalakas, mayroon pa ring ilang mga tao na hindi nila kayang pagalingin. Halimbawa, ang iyong malubhang pinsala sa paa na hindi natin pagalingin. Ang pag-uusap na ito ay naganap sa villa ni Jendong. Si Medicine Fairy ay mas madaldal kaysa sa dati. Kung ito ay anumang iba pang oras, hindi rin siya mag-abala na makipag-usap sa mga ordinaryong tao. Pagkatapos magsalita, ang kanyang mukha ay bumalik sa karaniwang malamig at nagyelo na ekspresyon. Tumango si Tian Haulo. Tama si Medicine Fairy. Ang kanyang kanang paa ay na-deformed na malubhang at lampas na pagalingin, kahit na para sa Medicine Valley. Medicine Fairy ay ganap na tama. Ang aking kanang paa ay walang silbi. Kahit na ang isang Diyos ay bumaba sa lupa, imposible pa ring pagalingin, sigaw ni Tian Haulo, agad na nag-iipon ng marami. Wala siyang pagkakataon na naiwan sa kanyang buhay. Ang kanyang kanang paa ay walang silbi, at ang kanyang buhay ay nasira. Gaano kahusay at walang magawa ang naramdaman niya. Umiling-iling ang kanyang ulo, maaari lamang niyang tanggapin ang katotohanan ng sitwasyon. Nang makita ang kawalan ng pag-asa ni Tian Haulo, biglang sumabog si Medicine Fairy. Hahaha. Ito ay talagang nakakatawa. Bulalas niya. Tumayo si Medicine Fairy at naglakad papunta kay Tian Haulo, na umiikot sa kanang paa. Ang tendon ng iyong kanang paa ay nasira, ang iyong waigo ay nabasag, at ang iyong jingluo ay naharang. Ang nasabing isang malubhang pinsala, kami sa Medicine Valley ay hindi magagamot ito, ngunit pakiramdam ko na ang may-ari ng villa na ito ay maaaring gamutin ito. Buong pagmamalaki ang sinabi ni Medicine Fairy. Sa sandaling narinig ito ni Tian Haulo, sumabog ang kanyang mga mata na may banal na ilaw. Ano? Ang ibig sabihin ni Medicine Fairy? Maaari mong pagalingin ang aking pinsala sa paa. Ang balitang ito ay tulad ng isang bolt mula sa asol, nanginginig ang kanyang puso. Alam niya na si Ginoong Ye ay napakabihasang, at hindi bababa sa isang master ng Huajing Realm. Ngunit hindi niya inisip na kayang pagalingin ni Ginoong Ye ang kanyang pinsala sa paa. Paano ito posible? Ang unang reaksyon ni Tian Haulo ay imposible ito. Si Medicine Fairy ay nagsisinungaling sa kanya. Siyempre. Kung nagsisinungaling ako, sa palagay mo ba, isang Medicine Fairy ng Valley ng Medicine, ay ibababa ang aking sarili na magmakaawa sa kanya? Sinabi ni Medicine Fairy na may self-deprecation. Sa kanyang opinyon, kung si Jendong na ito ay walang mga kasanayan, siya ba, isang Medicine Fairy, ay yumuko ng napakababa upang humingi ng tulong sa kanya. Totoo yan. Matapos makinig kay Medicine Fairy, nag-isip sandali si Tian Haulo at biglang tumango. Si Medicine Fairy ay ganap na tama. Sa sandaling ito, ang kanyang nawawalang puso ay muling napuno ng pag-asa. Hanggat ang kanyang kanang paa ay maaaring gumaling, ang dating walang talo na si Tian Haulo ay babalik. Sa sandaling ito, ang isang dating aura ng hari ay pinansin sa katawan ni Tian Haulo. Nang makita ang eksenang ito, ang gamot na walang kamatay ay nagpukaw ng bahagyang kilay. Matapos ang pag-obserba ng ilang sandali, ngumiti siya at sinabing, hindi ko inaasahan na mayroon kang disenteng lakas bago masaktan.
Ang gamot na walang kamatayan ay mahusay sa pagbabasa ng mga tao, at kahit na ang matandang lalaki ay mukhang hindi nasisiyahan ngayon, walang alinlangan siyang isang mabangis na tao bago nasaktan. Si Tian Houlo ay ngumiti ng bahagya at nagbuntong hininga, ang isang bayani ay hindi binabanggit ang katapangan ng nakaraan. Bukod, hindi ako kahit na matapang na bumalik noon. Ngunit kailangan ko talagang pasalamatan ka. Kung hindi ito para sa iyong paalala, hindi ko malalaman na ang taong maaaring magpagaling sa akin ay nasa harap ko. Hindi naisip ni Tian Houlo na ang taong hinahanap niya ay nasa harap niya. Matapos ang isang maikling palitan, ang gamot na walang kamatayan ay nakaayos para sa isang tao na bumili ng hapunan. Ang maliit na batang babae na naglalaro kasama si Xiao Baolo ay umalis sa lalong madaling panahon. Sa bulwagan, ang gamot na walang kamatayan at si Tian Houlo at ang kanyang apo ay nanatili. Ang mga tao mula sa The Medicine Valley ay mabilis na bumili ng mga sangkap at ang gamot na walang kamatayan na personal na niluto sa kusina. Lolo, ang kapatid na ito ay napakaganda. Tiningnan ni Xiao Baolo ang gamot na walang kamatayang pagluluto sa kusina at sinabi na inggit. Nadaman niya na ang gamot na walang kamatayan ay tulad ng isang engkanto. Matapos marinig ang mga salita ng kanyang apo, si Tian Houlo ay nagbuntong hininga ng basta-basta at same time na sinabi, Apo, hindi kailanman hinuhusgahan ang mga tao sa pamamagitan ng kanilang hitsura, lalo na ang mga kababaihan. Ang mas maganda sila, mas mapanganib sila. Ang Medicine Immortal ay mukhang isang napakagandang babae, ngunit ang lahat mula sa The Medicine Valley ay bihasa sa paggamit ng lason. Maaari nilang patayin ang mga tao nang hindi napansin. Iyon ang dahilan kung bakit maraming mga makapangyarihang martial artist ang mas gugustuhin na saktan ng mga sinaunang pamilyang martial kaysa sa pagkakasala sa Medicine Valley. Si Medicine Fairy ay ang engkanto ng Medicine Valley, at ang kanyang katayuan ay katumbas ng isang prinsesa sa isang bansa. Naturally, ang kanyang lakas ay napakalakas. Sa makatuwiran na mas maganda ang babaeng ito, mas mapanganib siya. Kasabay nito, nagkaroon ng pakiramdam ng damdamin sa puso ni Tian Houlo. Si Medicine Fairy, na kinatakutan ng maraming mga sinaunang pamilya ng martial arts, ay nagluluto ngayon para kay Jendong. Ito. Kinakagat ni Tian Houlo ang kanyang mga labi, pakiramdam na medyo surreal. Ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na si Jendong ay hindi isang ordinaryong tao. Lolo. Naiintindihan ko. Si Xiao Baolo ay napakamakatuwiran at tumango, tila nauunawaan ngunit hindi masyado. Malumanay na hinawakan ni Tian Houlo ang maliit na ulo ni Xiao Bao, na nagsasabing mahal, Apo, si Sir Ye ang ating buhay. Kung hindi ako nasa paligid ng hinaharap, huwag pumunta sa pag-aari ng ating pamilya. Dapat kang manatili sa tabi ni Sir Ye. Ang bawat tao'y kailangang mamatay balang araw, at hindi niya maalagaan ang kanyang apo para sa kanyang buong buhay. Si Sir Ye ay isang big shot, at sumunod sa kanya, ang kanyang apo ay tiyak na magkakaroon ng hinaharap. Lolo. Hindi mo ba sinabi na ako ang hinaharap na pinuno ng pamilyang Lo? Si Xiao Baolo ay tumagilid sa kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay napuno ng maraming mga pagdududa. Tulad ng natapos na pagsasalita ni Xiao Baolo, isang tagasunod ng Medicine Valley ang nakarinig mula sa labas. Matapos marinig ang mga salita ni Tian Houlo, tumawa siya at sinabi, ang pamilyang Lo. Ang isa sa 8 magagaling na pamilya ng Jingzhou, ang pamilyang Lo. Hanggat alam ko, ang kasalukuyang pinuno ng pamilyang Lo ay tinawag na Tian Houlo, at ang kanyang lakas ay nakarating na sa antas ng isang entry-level na likas na Grandmaster. Ang tagasunod ay nagpatuloy, paano ang batang ito ang magiging pinuno ng pamilya Lo? Sa sandaling natapos ang tagasunod, ang ekspresyon sa mukha ni Tian Houlo ay naging malamig. Sinabi niya sa isang malalim na tinig, si Tian Houlo ay isang mapagkunwari lamang. Kung hindi siya gumagamit ng mga scheme upang i-frame ako, paano siya magiging pinuno ng pamilyang Lo? Sa sandaling ito, labis na nasasabik si Tian Houlo. Tian Houlo. Ikaw ba si Tian Houlo na nawala sa loob ng 7 taon? Ang tagasunod na ito ay may pangmatagalang mga kontak sa mga panlabas na aristokratikong pamilya, kaya alam niya ang maraming bagay. Sa oras na ito, si Jendong ay nagpapahinga sa ikalawang palapag. Napakaganda ng kanyang pagdinig, at naririnig na niya ng malinaw ang pag-uusap sa ibaba. Natural na narinig niya ang pag-uusap sa pagitan ni Tian Houlo at ng tagasunod. Kabanata 197. Mga gastos sa paglalakbay. Tila si Tian Hou na ito ay may mahusay na koneksyon sa sinaunang martial arts pamilya, ang pamilya Lo. Sa unang palapag, ang lingkod ay nagsalita ng maraming at nagsimulang makipag-chat kay Tian Hou. Ikaw ba si Tian Hou? Tama ka. Ako ang dating pinuno ng pamilya Lo.
Nakaramdam ng ligtas si Tian Hao sa villa ni Zhendong, at ang kanyang kinaroroonan ay natuklasan, kaya hindi na kailangang magtago. Ikaw ang dating pinuno ng pamilyang Lo. Maingat na tiningnan ng lingkod si Tian Hao at tumanggo ng basta-basta, ngayon ang pinuno ng pamilya, si Tian Hao Lo, ang iyong kambal na kapatid, di ba? Ang alipin ay napakamadaldal at patuloy na nakikipag-usap. Tama iyon. Kung hindi ito para sa kanya na nag-frame sa akin, hindi ako mahulog sa kahabag-habag na estado na ito. Sa pag-iisip nito, ang mukha ni Tian Hao ay puno ng galit at twitched. Kung hindi ito para kay Tian Hao Lo na may gamot ang alak sa kanya, hindi siya my frame. Ngayon ang kanyang kanang paa ay hindi pinaganya, at siya ay naging isang walang silbi na tao. Matapos ang isang mahabang buntong hininga, si Tian Hao ay sumabog sa kanyang mga alaala. Tama ka, pagkatapos na ang kapatid ni Tian Hao ay naging pinuno ng pamilya, pinalayas niya ang marami sa mga tagapangalaga at matatanda ng pamilyang Lo. Ngayon ang lakas ng pamilyang Lo ay masasabing ang pinakamahina sa 8 sinaunang pamilyang martial arts. Matapos ang tagasunod ng Bali ay natapos na magsalita, kiniskis niya ang kanyang ulo at nagpatuloy, bukod dito, narinig ko na ang pamilya Lo ay wala ng mga kwalifikasyon upang makapasok sa 8 pangunahing mga sinaunang pamilyang martial at malapit nang mapalitan ng bagong na-promote na pamilyang Han. Nang marinig ito, galit na galit si Tian Hao Lo. Iyon ay basura, si Tian Hao ay nag-squander ng lahat ng pamana na naiwan ng kanyang lolo. Marahas siyang nag-ungol ng ilang beses sa galit. Nang makita si Tian Hao Lo sa ganoong estado, ang tagasunod ng Bali ay tumakbo sa kusina upang tumulong. Sa sandaling ito, si Zhendong ay lumakad mula sa itaas na palapag. Young Master Ye. Nang makita si Zhendong na lumabas, nais ni Tian Hao Lo na sabihin ang isang bagay, ngunit direktang tinanggihan ni Zhendong. Inalog niya ang kanyang kamay at sinabing, Old Lo. Ang iyong pinsala ay menor, walang pagmamadali. Itinuturing kita kapag may oras ako. Magaan ang sinabi ni Zhendong, ganap na hindi pinapansin ang pinsala sa paa ni Tian Hao. Ngayon na pinagkadalubhasaan niya ang kakanyahan ng 5 elemento ng pamamaraan, napakadaling pretuhin ang isang lumang pinsala. Naalala niya na sinabi ni Zhong Jingzang na hanggat ang isang tao ay may hininga, ang 5 elemento ng pamamaraan ay maaaring maibalik sila mula sa bingit ng kamatayan. Ito ay isang pinsala sa paa lamang, walang malaking pakikitungo. Hindi ito sineseryoso ni Zhendong. Pupunta na siya ngayon sa kusina upang suriin at makita kung gaano kahusay ang mga kasanayan sa pagluluto ni Medicine Fairy na ito. Kung hindi siya nagawa ng maayos, kakainin nila. Ano? Nang marinig ang mga salita ni Zhendong, natigilan si Tian Hao sa lugar. Ang kanyang mga paa ay hindi pinaganya sa loob ng 7 taon, at ang kanyang mga tendon ay naputol. Sinabi ng mga eksperto sa medical sa Bali ng medicine na ito ay hindi nagagaling, gayunpaman ang batang master na ito ay inaangkin na ito ay isang minor na pinsala. Sa sandaling ito, si Tian Hao ay hindi lamang nagulat ngunit hindi rin naiintindihan ang taong nasa harap niya. Matapos makarating sa kusina, ang dalubhasang medikal ay talagang gumagawa ng pinakuloang isda. Masarap itong amoy at mukhang pampaganya. Si Zhendong ay nag-sniff at nagbiro, ang isda na ito ay nakakaamoy. Hindi ko lang alam kung nakakalason o hindi. Naririnig ito, ang dalubhasang medikal ay hindi makakatulong ngunit tumawa. Ang taong ito ay isang panauhin na inanyayahan ng kanyang Panginoon. Paano niya ito malason hanggang sa mamatay? Ang lahat ng kanyang pag-asa ay nakapin sa kanya upang gisingin ang kanyang kapatid na babae. Bilang isang dalubhasang medikal sa Valley ng Medicine, bihira akong magluto para sa aking sarili. Kung hindi ito mag-imbite sa iyo na dumating, hindi ko hahayaan na may ibang lutuin para sa akin. Nawala ang malamig at nagyelo ang dalubhasa ng medikal ng walang bakas, pinalitan ng isang banayad at banal na aura. Ang mga tagasunod ng Medicine Valley ay hindi pa nakakita sa panig na ito ng dalubhasang medikal at ang kanyang kapatid na babae, ang dalubhasang medikal na ginang, na mga kahalili ng hinaharap ng Medicine Valley. Walang nakakaalam ng kanilang tunay na pangalan. Ngayon na ang kanyang kapatid na babae ay walang malay, natural na kailangan niyang gawin ang lahat sa kanyang kapangyarihan upang mailigtas siya. Siyempre, si Zhendong ay hindi nagmamalasakit sa mga bagay na ito. May naisip lang siya sa itaas. Mayroon ka bang mahusay na kayamanan sa iyong Valley ng Medicine? Nais kong gamitin ito bilang isang regalo sa kaarawan para sa ika-80 kaarawan ng aking lolo. Si Zhendong ay medyo prangka at hindi gumamit ng maraming magalang na salita. Direkta niyang sinabi ang kanyang ideya. Si Medicine Fairy na nagtatrabaho ay unang natigilan, pagkatapos ay nasa sabik na tinanong, talaga? Siyempre totoo. Anong kayamanan ang mayroon ka sa Medicine Valley? Siyempre, ang gamot ay tiyak na hindi isang pagpipilian. Dagdag pa ni Zhendong.
Pagkatapos ng lahat, ang gamot ay tiyak na hindi angkop para sa ika-80 kaarawan ng kanyang lolo. Ang aming valley ng medicine ay maraming mga kayamanan. Napakaraming hindi namin maaaring ilista ang lahat. Hanggat maaari itong gisingin ng aking kapatid na babae, maaari kang pumili ng anumang kayamanan mula sa aming valley ng medicine. Si Medicine Fairy ay nasisiyahan at agad na ipinangako. Pumili ng anumang kayamanan na gusto mo. Nag-isip sandali si Jendong, pagkatapos ay inalog ang kanyang ulo at sinabi, hindi. Wala kang sinseridad. Kung pagalingin ko ang iyong kapatid at bumalik ka sa iyong salita o malason ako, saan ako makakapunta sa dahilan? Si Jendong ay hindi tanga. Hindi niya tatanggapin ang gayong walang laman na pangako. Tumawa si Medicine Fairy nang marinig niya ang mga sinabi ni Jendong. Ako, si Medicine Fairy, ay palaging mapagkakatiwalaan. Lahat ng martial artist sa Jingzhou ay kilala ako. Sa oras na ito, idinagdag ng isang tagasunod ng Valley ng Medicine, huwag kang mag-alala, Young Master Ye. Ang aming Medicine Fairy sa Medicine Valley ay hindi nagsisinungaling. Hindi. Tumango-tango si Jendong at ngumiti. Ang lahat ng mga martial artist sa Jingzhou ay maaaring makilala ka, ngunit pasensya na, ako ay mula sa Nanzhou City. Si Jendong ay hindi kailanman gagawa ng isang pagkawala ng pakikitungo. Hindi ka ba singilin para sa transportasyon kapag pumunta ka upang makita ang mga pasyente? Tanong ni Jendong. Ang mga tagasunod ng Medicine Valley ay nadama ng kaunting napahiya nang marinig nila ito. Siyempre naniningil kami para sa transportasyon. Kung hindi, sino ang pupunta? Tama iyon. Kung hindi ka magpapakita ng anumang katapatan, bakit ako sasama? Sumagot si Jendong. Nang marinig ang mga salita ni Jendong, ang mga mata ni Medicine Fairy ay naiilawan at agad siyang tumango. Mabuti. Bukas, pipili ako ng 3 kayamanan na dadalhin mo. Dapat mayroong isa na nagbibigay kasiyahan sa iyo. Ang mukha ng Medicine Fairy ay naiilawan ng isang ngiti, at ang pag-aalala na nakabitin sa kanyang puso sa wakas ay nawala. Ang pinaka-nag-aalala niya sa dati ay hindi madaling kumilos si Jendong. Ngayon na nakita niya ang taong ito na humihiling ng mga bayarin sa transportasyon, agad siyang masaya. Bilang isang mataas na iginagalang na pag-iral, ang Medicine Valley ay nakatanggap ng mga tribo mula sa mga pangunahing sekta at mga aristokratikong pamilya halos bawat taon. Sa makatuwid, kung ano ang kulang sa lambak ng gamot ay hindi bababa sa ngayon ay bihirang at mahalagang kayamanan. Kabanata 178. Pagluluto. Ito ay dapat na isang kayamanan para sa pagbibigay ng regalo. Si Jendong ay medyo nag-aalala pa rin at paalalahanan sila. Ang auction sa itim na merkado ng Jingzhou ay huli na, kaya maaari lamang siyang umasa para sa The Medicine Valley. Huwag kang mag-alala. Bukas magdadala ako ng 3 kayamanan habang ang iyong mga gasto sa paglalakbay na lalabas sa pagtatago. Si Medicine Fairy ay may maisla na mga tampok at palaging may malabong ngiti sa kanyang mukha. Mabuti. Deal. Naabot ang kasunduan sa transaksyon at si Jendong ay napakasaya din. Matapos gumala-gala sa kusina gamit ang kanyang mga kamay sa likuran ng kanyang likuran, bumalik siya sa bulwagan. Sa oras na ito, tinitigan ni Tian Houlo si Jendong na may hindi pa naganap na pag-asa sa kanyang mga mata. Ang ganitong uri ng titig na ginawa ni Jendong na medyo hindi mapakali. Ikaw ba si Tian Houlo, ang dating pinuno ng pamilyang Lo? Narinig na lang ni Jendong ang lahat ng malinaw sa itaas. Ang mga taong humahabol sa iyo ay ipinadala ng iyong kapatid. Nang marinig ito, wala rin iniisip si Tian Houlo at diretso na tumango. Ang aking kambal na kapatid ay walang awa. Hanggat buhay pa ako sa mundong ito, tiyak na magpapatuloy siyang magpadala ng mga tao upang habulin ako. Ang pag-iisip na mapipilit ng kanyang kambal na kapatid ay napuno ng galit. Ang kanilang pamilya ng Lo ay sikat sa kanilang mga diskarte sa paa, na kilala rin bilang mga binti ng pamilya ng Lo. Upang sakupin ang kapangyarihan, direktang nalason ang inumin ni Tian Houlo, na nagdulot sa kanya na malason at hindi pinaganya ang kanyang kanang paa. Isinalaysay ni Tian Houlo ang buong insidente. Ang kanyang anak na lalaki at manugang ay malupit din na nasugatan, naiwan lamang si Xiao Baolu bilang nag-iisang tagapagmana. Si Jendong ay nakinig ng matyaga, kahit na ang proseso ay medyo melodramatic. Sa maraming malalaking pamilya, upang makipagkompetensya para sa kapangyarihan at pakinabang, may magagawa sila kahit na lumaban sa kanilang sariling laman at dugo. Kung saan may mga tao, mayroong isang mundo ng martial arts. Kung pagalingin ko ang iyong binti, sa iyong lakas, maaari mo bang mabawi ang posisyon ng ulo ng pamilya Lo? Nagtanong si Jendong ng isang mahalagang katanungan.
Kung pinagaling niya ang paa ni Tianhao Lu sa oras na ito, at nawala ng isip si Tianhao at nagpunta upang maghaiganti sa kanyang kambal na kapatid, tatapusin ba niya ang pagkawala ng kanyang buhay? Kung iyon ang kaso, ang kanyang pinsala sa paa ay mas mahusay na maiiwan. Si Tianhao ay natural na naiintindihan ang kahulugan sa likod ng mga sinabi ni Zhendong. Diretso siyang nagturo sa kanyang apo, si Xiaobao. Ang aking apo ay ang nag-iisang tagapagmana ng pamilyang Lu sa henerasyong ito. Sa aking edad, wala na akong mga ambisyon, kaya nais kong tulungan ang aking apo sa pagiging pinuno ng pamilyang Lo. Kinuha ni Tianhao ang isang piraso ng pergamino mula sa kanyang bulsa, kung saan isinulat ang maraming mga address. Ang mga address na ito ay ang mga contact address ng mga gwardya at matatanda ng pamilya ng Lo. Hanggat handa silang magpatuloy sa paglilingkod sa aming pamilya ng Lo, maaari akong ganap na lumikha ng isang pangalawang pamilya ng Lo. Sa pakikinig sa mga salita ni Tianhao, hindi niya balak na maghaiganti sa kanyang kapatid, ngunit upang muling itayo ang pamilyang Lo. Kung iyon ang kaso, ito ay talagang isang magandang bagay. Matapos ang isang sandali ng pagmumuni-muni, tumango si Zhendong. Dahil iyon ang kaso, gagamutin ko ang iyong pinsala. Ngunit hindi ko ito magagawa ng libre. Tulad ng nakita mo kanina, inanyayahan ako ng Medicine Immortal na wala sa pag-iisa, at magkakaroon ng isang mabigat na bayad para sa aking mga serbisyo. Si Zhendong ay nasave at kinuha sa lolo at apo, kahit na sila ay mga estranghero sa kanya. Ngayon, gagamutin niya ang pinsala sa lolo, kaya kailangan niyang mabayaran. Hahaha. Mangyaring huwag mag-alala, Master Ye. Hindi kailangang sabihin sa akin. Ako, si Tianhao Lo, ay hindi makakalimutan ang iyong dakilang kabaitan. Tumawa ng buong puso si Tianhao Lo. Naisave ni Master Ye ang kanyang buhay, at tiyak na babayaran niya ang pabor. Ikaw ang benefactor ng pamilya ng aming pamilya. Sa hinaharap, maaari mong utusan ang alinman sa aming mga tao at kabayo. Nagalok si Tianhao Lu ng isang napaka-nakakaakit na kondisyon. Malinaw ang kahulugan, sa hinaharap, ang buong pamilya ng Lo ay nasa utos ni Zhendong. Sa madaling salita, handa silang maging masunurin kay Zhendong. Ito ba ay alok upang maging kanyang underling? Isang bahagyang napapansin ng ngiti ang lumitaw sa labi ni Zhendong. Ngayon na siya ay nag-iisa at mahina, oras na para sa kanya na magkaroon ng kanyang sariling kapangyarihan. Mabuti. Pagkatapos ng hapunan, gagamutin ko ang iyong pinsala sa paa. Gamit nito, umakyat si Zhendong upang magpahinga. Makalipas ang isang oras, ang gamot na walang kamatayan ay naghanda ng isang talahanayan na puno ng masarap na pagkain. Pinakulo ang isda, tinapay na may lasa ng isda, matamis at maasim na baboy, pinakulo ang bullfrog, maanghang na hot pot, ulo ng isda na may tinadtad na paminta, malamig na pagkain, at si pipino na pinirito na bigas. Ang 8 pagkain na ito ay perpekto sa aroma, panlasa, at pagtatanghal. Ang halimuyak ay napakalakas na ginagawang tubig ng isang bibig sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanila. Hindi masama. Umupo si Zhendong sa unahan ng mesa sa silid kainan ng Villa. Ang gamot na walang kamatayan at ang tagasunod ng Medicine Valley ay nakaupo sa kanyang kaliwa, habang si Tianhao Lu at ang kanyang apo na si Xiaobao Lu ay nakaupo sa kanan. Si Zhendong ay tumingin sa mesa na puno ng pagkain, pakiramdam na nasisiyahan. Hindi ko inisip na si Medicine Immortal ay magiging isang mahusay na magluto. Kumuha siya ng isang kagat ng isda at inilagay ito sa kanyang bibig. Ang mga isda ay maanghang, sariwa, at masarap. Hindi niya alam kung ano ang nasa loob nito, ngunit ang mga isda ay hindi kapani-pani walang sariwa. Matapos marinig ang papuri, si Medicine Fairy ay ngumiti ng bahagya sa kanyang mga labi ay kinagat. Ito ang lahat ng pagkain na natutunan niya at ginawa sa lugar, marami sa mga ito ay naghanap siya sa online. Sa puntong ito, sinabi ng tagasunod ng Medicine Valley na diretso, ang Young Master Ye ay talagang maswerte. Si Medicine Fairy ay hindi pa nagluluto dati. Ngayon, umaasa din ako sa swerte ng Young Master Ye. Sa kanyang opinyon, kung hindi ito para sa kapatid na babae ng Immortal, si Medicine Fairy ay hindi kailanman nagluto para sa sinuman. Sa Medicine Valley, si Medicine Immortal ay ang hinaharap na master ng lambak at hindi kailanman nagluto para sa iba. Ang tagasunod ng Medicine Valley ay maaaring makaramdam ng isang alon ng enerhiya na nagmula sa walang kamatayan na gamot. Naramdaman ito ni Zhendong mula noong unang pagkakataon na nakilala niya ang tagasunod ng Valley. Sa oras na iyon, naisip niya na ang lakas ng tagasunod ay hindi masyadong malakas. Ngunit ngayon siya ay mali. Ang tagasunod ng Medicine Valley na ito ay hindi bababa sa isang kalahating hakbang na Grandmaster Peak o kahit na isang dalubhasa sa antas ng Master. Ito ay mga haka-haka lamang mula kay Zhendong.
Dahil ang tagasunod ng lambak ng medicine ay hindi gumawa ng isang pagkilos, hindi niya tumpak na hatulan ang kanyang lakas. Ngunit sa pangkalahatan, siya ay napakalakas, napakalakas. Ang pressure na pinalabas niya ay mas malakas kaysa kay Shanpeng, na isang dalubhasa sa antas ng master. Ito ay isang napakamaayos na pagkain, na may magkabilang panig na nakikipag-usap at tumatawa, at ang lahat ng mga pagkain ay ganap na napawi. Si Jendong ay hindi kumakain ng napakaraming masarap na pagkain sa mahabang panahon. Kailangang sabihin na ang mga kasanayan sa culinary ni Medicine Immortal ay talagang kahanga-hanga. Pagkatapos ng pagkain, lahat ay nagtipon sa sala ng bilya. Si Jendong ay kay Tianhao na nakahiga sa sahig, at sinimulan niyang pagalingin siya. Ang gamot na walang kamatayan at ang tagasunod ng Medicine Valley ay nakaupo sa sofa sa kabilang dulo, sabik na inaasahan kung ano ang nangyayari sa harap ng kanilang mga mata. Ang kanang bukong-bukong ni Tianhao ay malubhang na bigo, na may mga naharang na meridian at sirang mga tendon. Ito ay naging isang seryosong pinsala sa paa. Ang pinsala sa paa ni Tianhao ay nasa loob ng 7 taon, at ito ay isang matandang pinsala, sinabi ng tagasunod ng Medicine Valley sa napakababang tinig. Kabanata 179. Paggamot kay Tianhao Lo. Sa kasalukuyang Jingzhou, marahil si Ginoong Zhong Jingzang na inanyayahan ng pamilya ng Ye ay may kakayahang pagalingin ang pinsala na ito, at ang nalalabi sa mga tao ay walang kakayahan. Bukod dito, si Ginoong Zhang ay hindi mailap at hindi madalas na manatili sa pamilya ng Ye. Kaya sa kasalukuyan ay nasa Jingzhou, ang isa lamang na maaaring gamutin ang pinsala sa paa na ito ay batang Master Ye. Ang mga tagasunod ng Medicine Valley ay napakausi sa tungkol sa background ni Jendong. Sa sandaling ito, maingat na pinagmamasdan ni Medicine Fairy ang buong proseso ng pagpapagaling. Masasabi na ang pamamaraan na ginagamit ni Jendong upang gamutin ang pinsala ay halos kapareho kay Ginoong Zhang. Naalala ni Medicine Fairy na sa eroplano, ginamit ni Jendong ang isang mahiwagang pamamaraan upang mahuli ang Gintonggo. Ang hakbang na ito ay talagang katulad ng kay Zhong Jingzang. Ang mga tagasunod ng Medicine Valley at si Medicine Fairy ay bumuulong sa bawat isa habang pinagmamasdan ang paggamot ni Jendong sa pinsala sa paa. Sa oras na ito, si Jendong ay nakaupo sa cross-legged, nakapikit ang kanyang mga mata, na patuloy na gumagamit ng 5 elemento ng pamamaraan. Ito ang pagmamanipula ng kanyang sariling panloob na enerhiya, na patuloy na pumasok sa katawan ni Tianhao. Ang panloob na enerhiya na ginagabayan ng 5 elemento ng pamamaraan ay diretso sa bukong-bukong ni Tianhao, at nagsimulang mabilis na pagalingin ang kanyang pinsala sa paa. Nakaramdam lamang si Tianhao ng isang mainit na kasalukuyang dumadaloy sa kanyang kanang paa, na patuloy na nagpapainit ng kanyang bukong-bukong. Ang pakiramdam na ito ay napakakahimahimala, na parang nangangarap siya. At ang kanyang malubhang deformed ankle ay mabilis na nakabawi sa isang nakikitang bilis. Ito ay masyadong kamangha-manghang. Ang mga tagasunod ng Medicine Valley ay may kaalaman, ngunit kahit na sila ay nagulat pagkatapos makita ang eksenang ito. Si Medicine Fairy ay sumimangot ng bahagya, ang kanyang mga mata ay napuno ng pagkabigla at hindi paniniwala. Alam niya na si Jendong ay may kakayahang pagalingin ang pinsala sa paa, ngunit hindi niya inaasahan na ang kanyang paraan ng paggamot ay napakasimple, tulad ng mga diskarte sa pagpapagaling sa mga nobelang martial arts. Ito ay ganap na lampas sa kanyang imahinasyon. Sa sandaling ito, ang Medicine Fairy ay labis na humanga sa pambihirang mga kasanayang medikal ni Jendong. Sa pagtingin sa makahimalang pamamaraan ng pagpapagaling ni Ginoong Ye, natatakot ako na nagsasanay siya ng hindi bababa sa 10 taon. Ang Medicine Fairy ay tumango ng marahan at marahang sinabi. Likas na hindi nila alam na si Jendong ay nag-aaral lamang ng 5 elemento ng pamamaraan sa loob ng 10 araw. Sa loob lamang ng 10 araw, pinagkadalubhasaan na niya ang 5 elemento ng pamamaraan sa pagiging perpekto. Kung alam ng medikal na engkanto at ang Medicine Valley tungkol dito, mabiglas sila. Ang pinaka-nagulat na tao sa ngayon ay si Tianhao mismo. Sa una, nakaramdam lamang siya ng isang pandamdam sa kanyang kanang paa at nagiging mas mainit ito. Ngunit ngayon, nagulat siya nang makita na ang kanyang bukong-bukong ay unti-unting nakabawi, at naramdaman niya ang sirkulasyon ng dugo. At ang kanyang mga tendon sa paa ay muling nakukuha ang kanilang pandamdam. Ito ay masyadong mapaghimala. Sa isang iglap, si Tianhao ay hindi maaaring maglaman ng kanyang kaguluhan, ang uri ng kaguluhan na hindi maipahayag sa mga salita. Hindi niya inisip na ang pagpapagaling na pamamaraan ng pagpapagaling ni Jendong ay maaaring maging mapaghimala. Ito ay purong mahika. Gayunpaman, ang kanyang mga pinsala ay nagpapagaling sa isang nakikitang rate, ngunit tumagal pa rin ng 2 oras para sa pakiramdam ni Jendong na medyo pagod at huminto.
Bagaman ang kanyang pag-unawa sa 5 elemento ng pamamaraan ay nagiging mas malalim, alam lamang niya ang mga pangunahing kaalaman. Bukod dito, ang kanyang bilis ng pagpapagaling ay medyo mabagal. Si Jendong ay hindi nasiyahan dito. Hindi siya nasiyahan sa bilis na ito, ngunit si Tianhao ay masyadong nasiyahan dito. Hindi niya maisip na ang pinsala sa paa na hindi gumaling sa loob ng 7 taon ay pinagaling ni Jendong sa loob lamang ng 2 oras. Genius, tiyak na siya ay isang henyo sa mga henyo. Matapos ang pagpapagaling, dahan-daang tumayo si Tianhao. Ito ang unang pagkakataon na tumayo siya nang nakapag-iisa sa 7 taon. Ang aking paa ay gumaling. Si Tianhao ay gumawa ng 2 hakbang pasulong, at ang kanyang kanang paa ay hindi lamang tumigil sa pananakit, ngunit nadama din ang mas magaan kaysa sa dati. Kamangha-manghang. Ito ay masyadong kamangha-manghang. Naisip ni Tianhao na ang buong proseso ng pagpapagaling ay aabutin ng hindi bababa sa 10 araw o kalahati ng 1 buwan, ngunit hindi niya inaasahan na pagalingin ito sa loob lamang ng 2 oras. Ilang sandali, namangha siya ni Jendong. Kasabay nito, ang kanyang aura ay naglabas din ng ilang sandali. Nakita ng mga tagasunod ng Valley ng Medicine ang eksenang ito at agad na nagbigkas, hindi ko inaasahan na ang pinsala sa paa ni Brother Lu, pagkatapos ng pagbawi, ay nasa antas pa rin ng isang antas ng Grandmaster ng entry ng Innate. Ang antas ng isang entry-level na Grandmaster ng Innate. Matapos marinig ang mga salita ng mga tagasunod ng Valley ng Medicine, si Medicine Fairy ay bahagyang nabigla din. Tianzong Master mula sa kapanganakan. Hindi niya inaasahan na ang matandang lalaki na may isang pailay na paa ay talagang nasa antas ng isang master ng Tianzong mula sa kapanganakan. Paano niya ito hindi naramdaman dati? Alam ng tagasunod ng Valley ng Medicine kung ano ang iniisip ni Medicine Fairy, ngumiti ng bahagya, at sinabi ng direkta, ang pangunahing kasanayan ng Panginoong Maylupa ay pamamaraan ng paa, kaya ang antas ng paglilinang ay nakasalalay sa lakas ng pamamaraan ng binti. Dati, kapag ang kanang paa ni Brother Lo ay hindi pinaganya, ang kanyang kaliwang paa ay ginamit bilang isang punto ng suporta, at wala siyang lakas. Ngayon na ang kanang paa ni Tianhao Lo ay nakabawi, ang kanyang lakas ay nakabawi din. Gayunpaman, ang kanyang katawan ay medyo mahina pa rin at nangangailangan ng ilang oras upang mabawi. Matapos marinig ito, bahagyang natigilan din si Jendong. Hindi niya inaasahan na ang dating pinuno ng pamilyang Lo ay may lakas ng isang master ng Tianzong mula sa kapanganakan. Napakagandang bagay na magkaroon ng isang master ng Tianzong mula sa kapanganakan upang makinig sa kanyang pagpapadala. Si Jendong ay biglang napakasaya. Orihinal na, naisip niya na ang lakas ng pinuno ng pamilyang Lo ay nasa antas lamang ng isang kalahating hakbang na master, ngunit hindi niya inaasahan na hindi siya master, ngunit isang master ng Tianzong mula sa kapanganakan. Ito ay lampas sa kanyang inaasahan. Tianzong master mula sa kapanganakan, ito ay isang napakalakas, isang bihirang pagkakaroon. Hahaha. Hindi ko inaasahan na sa wakas ay mabawi ang aking paa. Tumawa muna si Tianhao Lo at pagkatapos ay ang kanyang mga mata ay puno ng kristal na malinaw na luha, at hindi niya maiwasang mapaluha. Hindi ko naisip na ako, si Tianhao Lo, ay magkakaroon ng isang araw upang mabawi ang aking lakas. Si Tianhao Lo ay puno ng damdamin. Kung hindi ito para sa hitsura ni Jendong Ye, papatayin siya ng asasin na ipinadala ng kanyang kambal na kapatid sa nakaraan. Hindi lamang nailigtas siya ni Jendong, ngunit pinagaling din niya ang pinsala sa paa. Marahil ito ay kapalaran. Mula ngayon, ang lahat sa pamilya ng Lo ay susundin ang mga order ng Young Master Ye. Ang mga salita ni Tianhao Lo ay kasing ganda ng ginto, at siya ay isang tao ng kanyang salita. Mabuti. Sa iyong salita, iyon lang ang kailangan namin. Kumpara sa pagkabigla at kaguluhan ng lahat, si Jendong ay nanatiling kalmado at walang ekspresyon. Sa kanyang opinyon, hindi kasiya siya na tumagal ng 2 oras upang gamutin ang tulad ng isang minor na pinsala. Nang makita na napag-isipan ni Tianhao, alam ni Jendong na sinaktan niya ang ginto sa oras na ito. Ang isang master ng antas ng Grandmaster ay hindi mapipigilan sa Nanzhou City. Ang antas ng Innate Grandmaster ay nahahati sa 4 na yugto, pagpasok, maliit na tagumpay, mahusay na tagumpay, at rurok. Ito rin ang pinakamataas na antas ng martial arts. Maraming mga martial artist ang hindi maabot ang antas ng likas na Grandmaster sa kanilang buhay. Sa makatuwid, ang lakas ni Tianhao ay naabot na ang pinakamataas na antas ng yugto ng noon break stage. Kabanata 200. Natutukoy. Sa sandaling ito, biglang tumunog ang telepono ni Jendong. Ito ay isang hindi pamilyar na numero. Hello. Si Jendong ay bahagyang nagulat na may isang pahiwatig ng pag-aalinlangan sa kanyang mukha.
Ilang mga tao ang nakakaalam ng kanyang numero ng telepono, tanging ang kanyang kasintahan na si Ching Shenshen, Bino Chen, at ang kanyang ikatlong tiyuhin. May nangyari ba sa Nanzhou City? Mabilis niyang sinagot ang telepono. Jendong, maaari kang makipag-usap. Ang isang matandang tinig ay nagmula sa kabilang dulo ng telepono, na may isang pahiwatig ng pagkapagod at pag-aalala. Ito ang tinig ng kanyang ikatlong tiyuhin, si Shanfeng. Mula sa kanyang tinig, maaari itong hatulan na siya ay napakababang masiglang sa ngayon, na may ilang mga alalahanin na halo-halong. Tiningnan ni Jendong si Medicine Immortal at ang mga tagasunod ng Medicine Valley, pagkatapos ay sa gilid niya, sina Tian Haolo at Xiao Baolu, at malumanay na sumagot, oo, maaari akong makipag-usap. Sa kanyang opinyon, ang kanyang pagkakakilanlan ay hindi kinakailangan upang itago. Kahit na sinubukan niyang itago ito, madaling malaman ng Medicine Valley. May nangyari sa pamilya ng Ye. Kahapon, isang tao na nagsasabing ang panganay na anak at apo ng pamilya ng Ye ay dumating. Ang iyong lolo ay nasisiyahan at tinanggap siya, ngunit ang anak na panganay na pamilya na ito ay naging peke. Napakabigat ng tono ni Shanfeng, at isinalaysay niya ng buong mga kaganapan kahapon. Kahapon, nang lumabas si Shanfeng upang maghanda para sa piging ng kaarawan, isang tao na nagsasabing ang panganay na anak at apo ng pamilya ng Ye ay biglang lumitaw. Matapos marinig ang balitang ito, si Hu Diye, ang matanda, ay pinili na umalis ng diretso sa bahay. Gayunpaman, ito ay ang panganay na anak na lalaki at apo ay peke, at direktang sinalakay niya ang matandang lalaki. Bagaman hindi siya nasugatan, ang emosyon ng matandang lalaki ay malubhang naapektuhan. Sa mga sumusunod na paglilinang, lumitaw muli ang mga palatandaan ng pag-aari ng halimaw. Sa oras na bumalik si Shanfeng, ang taong nagpanggap sa panganay na anak na lalaki at apo ng pamilya ni Ye ay pinatay na. Hindi ko inaasahan na mangyari ang gayong bagay. Sumimangot si Jendong, patuloy na nagtatrabaho ang kanyang utak. Hindi ko talaga inaasahan na may isang tao na may ganitong pamamaraan upang pigilan ako na pumasok sa pamilya ng Ye. Si Jendong ay hindi bobo, alam niya na ito ay tiyak na sadyang hangarin ng isang tao. Malinaw ang kanilang hangarin, nais nilang pigilan siya na pumasok sa pamilya ng Ye. Ang sitwasyon ay mas komplikado kaysa sa naisip niya. Hindi siya nakikipaglaban para sa kapangyarihan o kita, nais lamang niyang bigyang respeto ang ika-80 kaarawan ng kanyang lolo. Bakit napakahirap? Naapektuhan ang emosyon ni Jendong. Jendong, huwag kang mag-alala. Ang ikatlong tiyuhin ay palaging susuportahan ka. Kahit na kailangan kong ipagsapalaran ang aking buhay, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko upang maprotektahan ka. Ang mga salita ni Third Uncle ay medyo choked up, na nagpapahiwatig na siya ay nag-isip upang maprotektahan siya. Ngunit huwag pumunta sa ika-80 kaarawan ng iyong lolo sa oras na ito. Alam ni Shanfeng na ang kanyang pangalawang kapatid ay dapat na alam tungkol dito at lihim na nag-iikot. Matapos maranasan ang peking panganay na anak na panganay at apo, ang pamilya ng Ye ay sobrang sensitibo sa pagkakakilanlan na ito. Kung lumitaw si Jendong sa oras na ito bilang panganay na anak at apo, tiyak na siya ay maling akusahan. Marahil ay inihanda na ng second brother ang kanyang sarili, at sa sandaling tinawag ni Jendong ang pangalan ng panganay na anak at apo ng pamilya ni Ye, papatayin siya ng maling pagkakakilanlan. Si Shanfeng ay napakalakas, ngunit hindi kasing lakas ng pangalawang kapatid. Natatakot din siya na hindi niya maprotektahan ang kanyang pamangkin. Iyon ang dahilan kung bakit hindi niya nais na si Jendong ay dumalo sa ika-18 kaarawan ng pagdiriwang ng kanilang ama. Uncle Shanfeng, huwag kang mag-alala. Iwanan ang lahat sa akin. Tiyak na dadalo ako sa ika-8 kaarawan ni Lolo. Dahan-daang nagsalita si Jendong, ngunit ang bawat salita ay matatag at malinaw. Matapos ang ilang mga simpleng salita, ibinaba niya ang telepono. Ang bawat pamilya ay may sariling mga paghihirap, at ayaw niyang makisali sa mga hindi pagkakaunawaan ng pamilya, ngunit nahuli pa rin siya dito. Batang Master Ye ay naging mula sa pamilya ng Ye. Nagulat si Tianhao at ang iba pa. Hindi nila inaasahan na ang pamilya ng Ye ay may tulad na may talento na binata. Kahit na ang gamot na immortal ay tumingin kay Jendong na may isang nakakagulat na ekspresyon. Sa impormasyong mayroon sila, si Jendong ay walang koneksyon sa pamilya ng Ye. Hindi pa siya nakikipag-ugnay sa kanila. Sa lahat ng mga tala na kanilang nakolekta, si Jendong ay hindi pa nakakapunta sa Jingzhou. Ito ang kanyang unang pagkakataon sa Jingzhou. Ipinanganak ako sa pamilya ng Ye, ngunit hindi ako lumaki doon. Naramdaman ni Jendong na hindi ito lihim. Kaya't ako ay mula sa pamilya ng Ye, ngunit hindi talaga mula sa pamilya ng Ye. Ito ay isang maliit na usap-usapan, ngunit ang lahat sa bulwagan ay naintindihan.
Kaya't lumiliko na ikaw ay mula sa pamilya ng Ye, ngunit mula sa tunog ng iyong tawag sa telepono, tila na-ostracize ka ng mga ito. Sa sandaling ito, direktang ipinahayag ni Tian Haulo ang kanyang pagpapasya. Huwag kang mag-alala, Ginoo. Kung ang pamilya mo ay binubuli ka, sisipain ko ang kanilang pintuan at hahanapin ang hustisya para sa iyo. Si Tian Hao ay nakipag-ugnay kay Hu Die, ang pinuno ng pamilya ng Ye, bago at sa kanyang mga mata, ang kanilang mga lakas ay magkatulad, kapwa sa antas ng isang likas na Grandmaster. Hindi niya ito maaaring tiisin kung si Zhendong ay binyo-bully ng pamilya ng Ye. Si Medicine Fairy ay hindi rin tanga. Nang makita ang sitwasyong ito, ipinahayag din niya agad ang kanyang saloobin. Huwag mag-alala, batang Master Ye. Kung mayroon kang anumang salungatan sa pamilya ng Ye, ang aming Valley ng Medicine ay tatayo sa tabi mo kaagad. Nasaksihan lamang ni Zhendong ang nakasisindak na mga kasanayang medikal na ipinakita ni Tian Hao nang tretuhin niya ito. Ginawa nitong mahigpit siyang naniniwala na ang kanyang kapatid na babae ay gisingin sa kanya. Nakikita silang lahat na nagpapahayag ng kanilang pagpapasya, wala namang sinabi si Zhendong. Sa mundong ito, palaging ito ang batas ng gubat. Hanggat mayroon kang malakas na lakas, igagalang ka ng iba. Kung mahina ka at walang kakayahan, mabuli ka. Dahil ang kanyang pangalawang tiyuhin ay hindi nais na siya ay bumalik sa pamilya ng Ye, babalik siya sa pamilya ng Ye. Nais niyang malaman kung ano ang nagpilit sa kanyang ama na iwanan ang pamilya ng Ye noon. Si Zhendong ay hindi nagsasalita, ngunit dumiretso sa itaas. Hindi siya nagpahinga, ngunit umupo sa cross-legged at nagsimulang patakbuhin ang 5 elemento ng pamamaraan. Sa pamamagitan lamang ng pagiging malakas ang kanyang sarili ay maaaring magkaroon siya ng karapatang magsalita, at ang panlabas na tulong ay hindi palaging maaasahan. Ang kanyang kasalukuyang lakas ay nasa antas lamang ng isang kalahating hakbang na Grandmaster, at mayroon pa ring distansya upang makarating bago maabot ang antas ng kalahating hakbang na Grandmaster. Gayunpaman, determinado si Zhendong na dumaan sa antas ng kalahating hakbang na Grandmaster bago ang 80 kaarawan ng kanyang lolo. Ang oras ay walang kahulugan sa paglilinang. Kinaumagahan, ang mga tao mula sa The Medicine Valley ay nagpadala na ng 3 hanay ng mga gastos sa paglalakbay. Nagulat si Zhendong sa kung gaano kahusay ang maliit na batang babae, ang walang kamatayan na gamot, ay sa paghawak ng mga bagay. Master Ye, espesyal na napili ko ang 3 mga regalo para sa iyo. Dapat mayroong isa na gusto mo. Matapos sabihin ito, kinuha ng Medicine Immortal ang unang regalo. Ito ay isang pulang square box, tungkol sa laki ng isang basketball. Ang kahon ay inukit ng ilang mga totem, na malinaw na hindi karaniwan. Sa kahon ay 5 Cloud Golden Dragons, isang uri ng dragon totem na natatangi sa sinaunang Yuan Empire. Ang totem na ito ay kumakatawan sa pagkakakilanlan ng isang emperador at hindi isang bagay na maaaring kontrolin ng isang ordinaryong tao. Mula sa mga layer ng totem sa kahon, malinaw na ang bagay na ito ay pambihirang.